Nagsimula silang tumawa sa mismong sandaling humakbang siya palapit upang tulungan ang customer. Sa una, mahina at halos hindi mapansin ang mga halakhak, ngunit kalaunan ay lumakas ang mga ito, lantad at walang hiya. "Good luck dyan," bulong ng isa sa mga salesman habang patagilid siyang sinulyapan. "Baka hindi pa nga niya kayang bumili ng floor mat," sagot ng isa pa, pilit pinipigilan ng tawa. Nakatayo sa gitna ng isang luxury car showroom sa Balneario Camboriú, napapalibutan ng mga sasakyang mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga bahay. Nararamdaman ni Manila ang pamumula ng kanyang pisngi. Unang buwan pa lamang niya sa trabaho iyon at iyon din ang unang pagkakataon na haharap siya sa isang kliyente ng mag-isa. At pinagmamasdan siya ng lahat. Ang lalaking nilapitan niya ay halatang hindi akma sa lugar. Nakasuot ito ng luma at kupas na tsinelas, simpleng shorts at isang faded na t-shirt. Ang kanyang ubaning buhok ay ginugulo ng simoy ng dagat at naglalakad siya ng relax, may mga kamay sa bulsa, tila isang taong napadpad lamang doon ng walang tiyak na pakay. Para sa iba, isa siyang katatawanan. Para kay Manila, isa lamang siyang taong nangangailangan ng tulong at sapat na iyon para sa kanya. Huminga siya ng malalim, binalewala ang pangungutya, ngumiti ng kalmado at propesyonal at nagpa siyang ibigay ang pinakamahusay na serbisyo na kaya niya. Hindi alam ng sino man sa showroom na ang simpleng lalaking iyon ay gagawa ng isang bagay na lubos na ikagugulat nilang lahat. At doon mismo sa malinis at mamahaling lugar na iyon, isang di malilimutang aral ang malapit ng maganap. Matatagpuan ng dealership sa isa sa mga pinakaprestihiyosong kalye ng Balneario Camboriú. Puno ang lugar ng mga mamahaling tindahan, matataas na gusali at walang humpay na daloy ng mga luxury car na dumaraan. Tila ipinagmamalaki ang kanilang karangyaan. Ang showroom ay nababalutan ng salamin, maliwanag ang ilaw, makintab ang sahig at perpektong nakaayos ang mga sasakyan. May maliliit na karatula na nagpapakita ng mga presyong hindi kayang kitain ng karamihan kahit sa ilang taong pagtatrabaho. Dito, ang imahe ay halos kasing halaga ng mismong yaman. Ang sales team ay nakasuot ng mga makintab at pasadyang suit, mamahaling relo at bihasa sa sining ng peking ngiti. Kumikilos sila ng kalkulado, mahinahon magsalita at palaging alam kung aling mga bisita ang karapat-dapat sa kanilang oras at kung sino ang dapat ipagwalang bahala. Isa itong lugar na puno ng tahimik na paghuhusga, ginagawa bago pa man may masabing salita. Ito ang mundong pinasok ni Manila. Maaga siyang dumating ng umagang iyon gaya ng ginagawa niya mula noong unang araw niya. Sinilip niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng showroom, inayos ang kanyang simpleng blusa, huminga ng malalim at pumasok. May mainit at natural na kulay ang balat ni Manila, banayad ang mga tampok ng mukha at mapanuring tingin. Isa siyang taong mas pinipiling magmasid bago magsalita. Hindi siya nagsusuot ng mga designer na damit o flashy na alahas, ngunit palagi siyang malinis at maayos na may likas ng ngiti. Isa siyang single mother na sabay-sabay hinaharap ang pagpapalaki ng kanyang maliit na anak, ang trabaho at lahat ng responsibilidad na kaakibat ng mga ito. Masipag siya, mabilis matuto at may likas na kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Ngunit marahil ang pinakamalakas niyang sandata ay ang kanyang empatiya, isang katangiang madalas hindi pinahahalagahan sa isang lugar na mas pinupuri ang ambisyon kaysa sa malasakit. Mas kailangan niya ang trabahong ito kaysa sa ipinapakita niya. Ang pagkakataong ito ay maaaring magbago ng direksyon ng kanyang buhay. Sa mga unang linggo, kaunti lang ang kanyang sinasabi at mas pinipiling makinig. Mabilis niyang natutunan kung paano umiikot ang sistema sa pagitan ng kanyang mga katrabaho. Ang respeto ay nakukuha sa dami ng sales na naisara.
Mas mahusay kang humusga sa kliyente base sa itsura, mas malaki ang tsansa mong makabenta ng malaki. At kapag nagkamali ang iyong paghuhusga, ikaw naman ang magiging paksa ng mga bulong-bulong at patagong tawanan. Napansin din niya ang mga tinging ibinabato sa kanya. May ilan na mausisa, may ilan na nagdududa, at marami ang lantaran ang pagwawalang bahala. Gayunpaman, nanatili siyang nakatuon. Binabati niya ang lahat, nag-aalok ng tulong kung saan maaari at tinatrato ang bawat bisita na parang mahalaga, gaya ng kung paano niya naistratuhin ang sarili niyang pamilya. Para kay Manila, walang masamang kliyente. Mayroon lamang mga tao. Maging ang araw na iyon ay abala, tuloy-tuloy ang bentahan. May mga usapan sa bawat sulok, naka-schedule ang mga test drive, at nag-uunahan ang mga salesman sa pagsilbi sa mga kliyenteng bumababa mula sa mga luxury SUV na nakaistilong bihis, at pagkatapos pumasok ang lalaking nakatsinelas sa pintuan. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Pagpasok niya sa dealership, nagpalitan ng makahulugang tingin ng ilang salesman. Hindi na kailangan ng salita, sapat na ang kanyang itsura. Ang kanyang relax na lakad, ang luma niyang tsinelas sa ibabaw ng makintab na sahig, nahusgahan na siya. Lumapit ang isang veteranong salesman sa kasama at bumulong, isa na namang nawawalang turista. Tumawa ang isa pa habang inaayos ang mamahaling blazer. Titingin lang yan, magtatanong ng presyo tapos lalabas. Tahimik na naglibot ang lalaki, tunay na hinahangaan ang mga sasakyan. Marahan niyang hinaplos ang kurba ng isang sports car, yumuko upang basahin ang mga detalye, tila totoo ang kanyang interes. Ngunit wala ni isang salesman ang kumilos. Napansin iyon ni Manila. Habang nag-aayos ng ilang dokumento, napatingala siya at nakita ang eksena. Nakita rin niya ang mga mapanlibak ng ngiti ng kanyang mga katrabaho. Ang paraan ng pagtingin nila sa lalaki na para bang hindi ito kabilang sa kanilang perpektong mundo. Alam niya kung ano ang nangyayari. Nakita na niya ang ganitong uri ng tahimik na pagtanggi sa iba pa niyang trabaho, sa iba pang lugar. Kumunot ang kanyang sikmura, ngunit nanatili siyang matatag. Hindi pa man siya nakakakuha ng 2 hakbang, may tumawag mula sa likuran. Talaga bang tutulungan mo siya? Tanong ng isang salesman na may mapanuyang ngiti. Humarap si Manila sa kanya. Oo, simple niyang sagot. Nagtataas ito ng kilay. Seryoso ka? Tumawa siya. Hindi nga yan kayang bumili ng keychain. Lumapit ang isa pang salesman. Huwag mong sayangin ang oras mo, Manila. May totoong kliyente ng papasok. Namula ang kanyang mukha, ngunit hindi siya umatras. May oras ako, kalmado niyang sagot. At kliyente rin siya. Mas malakas ang tawanan sa pagkakataong ito. Unang buwan pa lang bida-bida na. Huwag kang umiyak kapag 0 ang benta mo. Wala na siyang sinabi. Sa halip tumalikod siya at lumakad palapit sa lalaki. Magandang hapon po, sir. Magiliw niyang sabi. May maitutulong po ba ako? Tumingin sa kanya ang lalaki na may bahagyang pagtataka, tila hindi niya inaasahang may lalapit sa kanya. Magandang hapon, sagot nito. Tinitingnan ko lang ang modelong ito. Ito po ay isa sa aming top tier na sasakyan, paliwanag niya. Gusto niyo po bang makita ang loob? Tumango ang lalaki. Oo, gusto ko. Habang ipinapaliwanag niya ang mga tampok, pinapanood sila ng ilang salesman habang nakangisi at umiiling. Bulalas ng isa, sapat ang lakas para marinig. Talagang ipinapaliwanag niya lahat na parang bibili yan. Tumawa ang isa pa, hayaan mo na, matututo rin siya. Narinig yon ni Manila, pinili niyang balewalain. Sa loob niya naglalaban ang kaba at inis. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa kliyente. Sinusukat siya ng kanyang mga kasamahan, hinuhusgahan, tinutuya, sinusubok. Ngunit nagpatuloy siya. Ipinaliwanag niya ang dashboard, ang makina, ang mga safety system at ang fuel efficiency. Tapat siyang magsalita,
Walang palabok, walang labis na pangako. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki at binigyan ito ng parehong respeto na ibibigay niya kanino man. Tahimik itong nakinig. Magaling kang magpaliwanag, sabi nito kalaunan. Hindi lahat naglalaan ng oras. Mahinang nangumiti si Manila. Naniniwala po ako na lahat ay karapat-dapat bigyan ng tamang atensyon. May dumaan na salesman sa likuran at pasaring na nagsabi, hindi nakakabayad ng bills ang pasensya. Sinundan iyon ng tawanan. Naramdaman ni Manila ang tahimik ngunit totoong hapdi ng kahihiyan. Hindi pa lantaran, ngunit unti-unti itong lumalalim. At wala pa siyang ideya, ito pa lamang ang simula. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, mas naging lantad ang mga titig. Hindi na itinatago ang mga tawa. May ilang salesman na sinadyang gambalain sila. Dumadaan ng masyadong malapit, nagsasalita ng malakas, ipinaparamdam sa kanya na hindi siya kabilang sa kanila. Ngunit nanatili siyang nakatuon. Sinagot niya ang bawat tanong ng lalaki. At habang ipinapaliwanag niya ang huling tampok ng sasakyan, isang veteranong salesman ang lumapit ng bahagya, kunwaring inaayos ang ilang brochure. Mahal ang sasakyang ito, sabi ng isa sa mga salesman. Nakatitig ang mga mata sa tsinelas ng lalaki at sa simpleng suot nito. Baka gusto niyo pong tingnan ang mga second-hand na modelo sa likod. Mas abot kaya yon. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang mga mata at sinalubong ang tingin nito. Hindi yan ang tinatanong ko, kalmado niyang sagot. Napangisi ang salesman, kunwari tumutulong. Saka lumayo habang tumatawa ng mahina. Isang tawang mas maraming sinasabi kaysa sa anumang salita. Nakaramdam si Manila ng biglang sikip sa dibdib. Pasensya na po talaga, sabi niya. Totoo ang pagsisisi sa boses. Kung gusto nyo, pwede tayong lumipat sa mas tahimik. Huwag kang mag-alala, sagot ng lalaki. Sanay na ako. Nanatili sa hangin ng mga salitang yon. Sanay na ako. Agad naramdaman ni Manila ang bigat nito. Habang lumilipat sila patungo sa isa pang sasakyan, dalawang salesman ang nagtipon malapit sa central desk. Mas tinaasan nila ang boses, halatang sinasadya nilang marinig. May mga taong akala museum to. Papasok, hahawakan ng kotse tapos lalabas din. Tapos may mga salesperson pa ring nagsasayang ng oras sa kanila. Sinundan yon ng tawanan. Nagpatuloy sa paglakad si Manila, ngunit bawat malupit na salita ay parang pagtulak. Bumilis ang tibok ng puso niya, hindi dahil nagdududa siya sa sarili, kundi dahil ang paligid ay puno ng paghuhusga at paghamak. Napansin yon ni Nelson. Tinatatawanan nila ako, di ba? Tanong niya, nakatingin lang sa unahan. Huminto si Manila. May pagpipilian siya. Palambutin ang katotohanan o maging diretso. Pinili niya ang pangalawa. Oo, sabi niya, pero hindi nito babaguhin kung paano kita tratuhin. Pinagmasdan siya ng lalaki sandali. Tila sinusubukang unawain ang mas malalim pa kaysa sa mismong sinabi niya. Iba ka sa kanila, sabi nito. Bakit mo nasabi? Tanong niya. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam na binabaliwala ka kahit wala ka pang nasasabi. Sagot niya, at naniniwala ako na ang respeto ay hindi nakadepende sa suot ng tao. Dahan-dahang tumango ang lalaki. Ako si Nelson at pinahahalagahan ko yan. Ikinagagalak kitang makilala, Nelson, ngumiti si Manila. Ako si Manila. Sa kabilang bahagi ng showroom, pinagmamasdan ng manager ang lahat at halatang hindi siya sang-ayon. Yumuko siya patungo sa isa sa mga salesman at mariing bumulong. Guguluhin niya ang buong team. Hindi tayo pwedeng mag-focus sa mga taong hindi pasok sa profile. Napangisi ang salesman. Relax, lalabas din yan maya-maya. Pero hindi umaalis si Nelson. Patuloy siyang nagtatanong at hindi basta small talk, mga teknikal na tanong. Mga tanong na karaniwang itinatanong lang ng seryosong buyer. Anong klaseng suspension ang gamit nito? Ano ang pinagkaiba ng makinang ito sa isa pa?
Ano mismo ang sakop ng warranty? Sumagot si Manila nang may kumpiyansa. Kabisa niya ang kanyang mga material. Kalmado siya, profesional at detalyado. At lalo lang nitong nainis ang mga katrabaho niya. Tingnan mo siya, bulong ng isa. Umaarte na ngayon, dagdag ng isa pa. Hintayin mo kapag humingi yan ng sobrang discount, doon natin makikita. Mas lumakas ang tawanan, wala nang pagtatago, lantaran na ang kalupitan, pero nanatiling kalmado si Manila. Mukhang hindi apektado sa labas kahit ramdam niya ang bigat ng pressure. Hindi niya alam na sa bawat sarkastikong komento, bawat mapanuyang tingin, may nabubuo isang bagay na hindi nila inaasahan. Lalong kumapal ang tensyon sa showroom. Ang dating mukhang makintab at tahimik na lugar ay ngayon parang nanginginig sa pasaring at pangungutya. Kumikinang pa rin ang mga luxury car, pero ngayon ay sumasalamin sa mga mukha. May natutuwa, may naiinis kung bakit tumatagal ang eksena. Nakatayo sina Manila at Nelson sa tabi ng isa sa pinaka-priced na sasakyan ng dealership. Isang jet black na kotse, makinis at perpekto ang finish. Para sa ibang salespeople, sagrado ang bahaging yon, nakalaan lamang para sa tunay na buyers. At iyon ang nagpasiklab ng susunod na pagsabog. Talaga ba? Sabi ng isang salesman habang lumalapit ng walang pag-aalinlangan. Dinala mo siya rito, hindi ito sightseeing zone. Dahan-dahang lumingon si Nelson. Paumanhin ako ba ang kausap mo? Nagbigay ng mapagmataas ng ngiti ang salesman. Hindi, siya ang kausap ko, sabi nito tumango kay Manila. Exclusive ang modelong ito, walang saysay ipakita sa isang taong halatang hindi bibili. Bumagsak ang mabigat na katahimikan. Nag-init ang mukha ni Manila, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Tumama ng husto ang kapal ng insulto. Kliyente ko siya, sabi niya matatag ang boses, at may karapatan siyang tumingin ng kahit anong sasakyan sa showroom na ito. Tinaas ng salesman ang kilay, kunwaring nagugulat. Wow, panunuya niya, unang buwan mo pa lang, namimigay ka na ng lecture? Lumapit ang isa pang salesman, nakatiklop ang mga braso, puno ng sarkasmo ang boses. Hayaan mo na, ang realidad ang bahala sa kanya. May mga halakhak na umalingaw-ngaw sa likuran. Sa wakas nakialam ang manager. Mabilis siyang naglakad palapit, inaayos ang jacket na para bang siya naman ang may sariling palabas. Anong nangyayari dito? Tanong niya kahit alam na niya. Wala, sabi ng isang salesman nakangisi. Isang kakaibang approach lang sa customer service. Sinipat ng manager si Nelson mula ulo hanggang paa. Nakatigil ang tingin sa kupas na damit, sa tsinelas, sa relax na tindig. Sir, sabi niya na may pilit na paggalang, may maitutulong ba ako sa inyo na mas tiyak? May tumutulong na sa akin, sagot ni Nelson, sabay turo kay Manila. Nagbigay ang manager ng masikip ng ngiti. Naiintindihan ko pero kailangan nating ayusin ang oras natin. Mas mabuti sigurong ituloy na lang ito sa ibang araw. Humakbang si Manila. Sandali, mariin niyang sabi. Interesado siya talaga. Itutuloy ko ang pagtulong sa kanya. Matagal siyang tinitigan ng manager. Hindi lang iyon simpleng hindi pagsang-ayon. Parang naging personal. Manila. Mag-uusap tayo mamaya, bulong niya. Hindi ito lugar para sa idealistic na pag-uugali. Hindi umatras si Manila. Kung ganon, para saan ito? Kalmado niyang tanong. Huminga ng malalim yung manager. Para sa resulta. Kung ganon, hayaan niyo akong gawin ang trabaho ko, sagot niya. May mahinang bulungan na kumalat sa showroom. Nabaliw na siya, hinuhukay niya ang sarili niyang libingan. Lahat to para sa lalaking hindi nga bibili kahit souvenir. Sa gitna ng lahat, hindi nagsalita si Nelson. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw, bawat reaksyon. Ngunit ang nakikita niya ay mas malalim kaysa sa naiintindihan ng sino man doon. Nakikita niya ang tahimik na lakas ng isang taong tumatangging yumuko. Huwag mo nang tiisin to, mahinang sabi niya kay Manila. Ako na lang ang aalis.
Humarap si Manila sa kanya. Hindi, sabi niya, hindi natitinag. Wala kang ginawang mali. Sa wakas sumabog ang pasensya ng manager. Tama na, malakas niyang deklarasyon. Tapos na ang usapang ito. Humarap siya kay Nelson, malamig at mapagtaboy ang tinig. Salamat sa pagbisita sa aming dealership, maikli niyang sabi. Pero hindi na tayo magpapatuloy ngayong araw. May ilang salesman na napangisi, halatang nasiyahan sa naging wakas ng pangyayari. Ngunit saka gumawa si Nelson ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Walang imik, ipinasok niya ang kamay sa bulsa ng kanyang shorts at naglabas ng isang maliit na papel na nakatupi. Kalmado niya itong inilapag sa mesa ni Manila. Isulat mo ang numerong ito, mahina niyang sabi. Maglalakad lang ako sandali. Nakatitig si Manila sa papel, naguguluhan. Ano po ito? Tanong niya. Isang numero ng telepono, sagot niya. Maiintindihan mo rin. At pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad patungo sa labasan. Muling umalingaw-ngaw ang tawanan, mas malakas na ngayon. Hanap siguro ng lakas ng loob o ng loan. Classic. Itiniklop ng manager ang kanyang mga braso, kontentong-kontento. Sabi ko sa inyo, mayabang niyang sambit. Nanatiling nakatayo si Manila, mabilis ang tibok ng puso. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero may kung anong pakiramdam sa kanyang sikmura ang nagsasabing hindi pa ito tapos. May kakaiba sa kalmadong pag-alis ni Nelson, hindi iyon anyo ng pagsuko. Lumabas siya sa salaming pinto at nawala sa paningin. At sa sandaling iyon, ang lahat ng nasa dealership ay gumawa ng pinakamalaking maling paghuhusga sa buong buhay nila. Umalingaw-ngaw ang marahang klik ng pinto nang tuluyan itong magsara. Ilang segundo ang lumipas na walang nagsalita. Kakaiba ang katahimikan, mabigat, halos hindi natural, parang kumapal ang hangin. Pagkatapos, parang may senyas, bumalik ang pangungutya. Ayan na, sabi ng isang salesman habang tumatawa. Isang libreng tour lang talaga, pinagod pa ang rookie. Dagdag ng isa. Muling inayos ng manager ang kanyang jacket, kampante na muli niyang nakontrol ang sitwasyon. Manila, mariin niyang sabi, pumunta ka sa opisina ko maya-maya. Hindi siya sumagot. Nakatutok ang kanyang mga mata sa papel na iniwan. Isa lang itong numero, sulat kamay. Walang pangalan, walang opisyal na detalye, sunod-sunod lang na mga numero. Tatayo ka lang ba riyan? Tukso ng isang salesman. O hahabulin mo pa siya bago siya makipagtawaran para sa tinapay sa kanto. Bumalik ang tawanan, huminga ng dahan-dahan si Manila, maingat na tinupi ang papel at isinilid sa bulsa ng kanyang blazer. Hindi siya nag-react. Sa halip, lumakad siya patungo sa service desk at tahimik na inayos ang mga papeles. Pilit pinananatiling kalmado ang sarili, pero may gumalaw sa loob niya, hindi galit, kundi instinct. Naalala niya ang tingin ni Nelson, panatag, kumpiyansa, halos hindi matinag. Hindi iyon mukha ng taong napahiya. Sa opisina, umupo ang manager kontento. Akala niya'y naibalik na niya ang kontrol. Bumalik ang mga salesman sa kani-kanilang gawain, patuloy pa rin ang pabulong na tawanan. Palagi silang lumilitaw, nakatsinelas pero mataas ang inaasahan. Hindi ito palengke. Narinig ni Manila ang lahat, bawat salita. At doon tumunog ang pangunahing telepono ng dealership, 1 beses, 2 beses. Inangat ng receptionist ang telepono, halatang walang interes. Elite Motors, good morning, sagot niya. Ngunit may nagbago, bigla siyang umupo ng tuwid, naging formal ang boses. Opo, siyempre, sandali lang po. Tinakpan niya ang receiver at pabulong na nagsabi, may halong kaba. Manager, kayo raw po! Lumabas ang manager, halatang iritado. Sino? Tanong niya. Nagatubili ang receptionist. Sabi niya po, galing siya sa bangko. Tumigil ang ilang salesman, nagkatinginan. Inangat ng manager ang telepono, walang emosyon ng mukha. Hello? Ngunit hindi iyon nagtagal. Una, pagkalito. Sumunod, seryosong pakikinig.
pagkatapos isang anyo ng pagkabahala. Oo, naiintindihan ko, maingat niyang sabi, lubusang nagbago ang tono, marahan niyang ibinaba ang telepono. Anong nangyayari? Tanong ng isang salesman. Nilunok ng manager ang laway. Iyon ang regional director ng bangkong nagpopondo sa kalahati ng ating mga sasakyan. Biglang nanahimik ang buong lugar. Nagtatanong siya, patuloy ng manager, kung may lalaking nagngangalang Nelson na narito kanina. Lumundag ang dibdib ni Manila. Bakit niya tatanungin yon? May nagtanong, hindi makapaniwala. Pinunasan ng manager ang mukha at napabuntong hininga dahil ayon sa kanya, ang lalaking nakatsinelas ay pangunahing investor ng pundong nagsisecure ng ating credit line. Nabingi ang katahimikan. Biro lang to, bulong ng isa. Umiling ang manager. May sinabi pa siya. Maingat na hinawakan ni Manila ang papel sa kanyang bulsa. Tama ang pakiramdam niya. Sinabi niyang labis na hindi nasiyahan si Mr. Nelson sa naging trato sa kanya. Nagyelo ang lahat. Naglibot ang tingin ng manager. Asan si Manila? Mabilis niyang tanong. Nandito po, sabi niya, humakbang palapit. Sa unang pagkakataon, tumingin ito sa kanya nang wala ang dati nitong kayabangan. Nasa iyo pa ba ang contact niya? Tumango si Manila. Opo. Inilabas niya ang papel. At sa sandaling iyon, malinaw sa lahat. Hindi pa man talaga nagsisimula ang tunay na kwento. Iniunat ng manager ang kanyang kamay, halatang kinakabahan. Manila, pakiusap. Tawagan mo siya ngayon. Hindi siya agad gumalaw. Sa katahimikang yon, napansin ng lahat ang pagbabago. Hindi siya takot. Hindi siya nagmamadali, siya ang may kontrol. Kalmadong inilabas ni Manila ang kanyang telepono, dinayal ang numero at idinikit sa kanyang tainga. Bawat ring ay tila mas malakas sa tahimik na showroom, isang ring, dalawa. Pagkatapos, hello? Hindi mapagkakamalian ang boses, panatag, matatag. Mr. Nelson? Mahinang tanong ni Manila. Ako po si Manila mula sa dealership. May sandaling katahimikan. Manila. Ang babaeng tumrato sa akin bilang tao. Sagot niya. Walang sarkasmo. Katotohanan lang. May ilang salesman na napayuko, nahihiya. Lumapit ang manager, pilit pinapahiwatig na ilagay sa speaker ang tawag. Hindi siya pinansin ni Manila. Gusto ko lang pong itanong kung handa pa kayong bumalik. Sabi niya. Gustong makausap ng manager. Maikling katahimikan. Pagkatapos muling nagsalita si Nelson, Manila, ginawa mo ang tama. Pero hindi siya ang gusto kong kausapin. Namuti ang mukha ng manager. Ano raw ang ibig niyang sabihin? Pabulong niyang tanong. Tumingin si Manila. Sabi niya, ako lang daw ang gusto niyang kausap. Nabigla ang lahat. Ikaw? Ulit ng manager, hindi makapaniwala. Tumango siya, muling nagsalita si Nelson. Ilagay mo ako sa speaker. Pinindot ni Manila ang screen at umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong showroom. Nasa parking lot ako, sabi niya. At babalik ako sa loob. May nerbyosong tawa ang pumutol sa tensyon. Para saan? Tanong ng isa. Hindi nagatubili si Nelson. Para bumili ng mga sasakyan, sagot niya. At saka ang huling dagok. Hindi lang isa. Hindi kahit dalawa. Muling bumukas ang salaming pinto. Bumalik si Nelson sa loob ng dealership. Ngayon ay may hawak na maliit at simpleng itim na briefcase. Walang logo, walang designer branding, walang kahit anong palamuti. Naglakad siya na may parehong kalmadong kumpiyansa tulad ng kanina. Parehong shorts, parehong luma at kupas na tsinelas, parehong faded na shirt. Pero ngayon, wala nang tumatawa. Huminto siya mismo sa harap ng mesa ni Manila at inilapag ang briefcase. Sa isang malinaw na metallic click, binuksan niya ang mga latch. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong showroom. Sa loob, maayos na nakasalansan, naroon ang mga bungkos ng pera, malulutong na high-value bills, bagong kuha mula sa bangko. Napasinghap ang isang salesman, tinakpan ng bibig. Diyos ko, maingat na isinara ni Nelson ang briefcase at itinulak ito papunta kay Manila. Sapat yan para sa down payment ng 5 kotse, pantay niyang sabi. Cash, ngayon din.
Halos matisod ang manager habang nagmamadaling lumapit. Mr. Nelson, pakiusap kung pwede po sana tayong mag-usap sa opisina ko? Ngunit hindi man lang siya nilingon ni Nelson. Hindi, sagot niya. Gusto kong mangyari ang transaksyong ito rito mismo sa harap ng lahat. Humarap siya kay Manila. Binigyan mo ako ng oras. Ipinakita mo sa akin ang bawat sasakyan. Tinrato mo akong tao. Hindi mo tiningnan ang suot ko o hinusgahan ang halaga ko. Nangilid ang luha sa mata ni Manila pero pinanatili niyang matatag ang sarili. Gusto ko ng 5 sasakyan, patuloy ni Nelson. 2 SUV, 2 executive sedan at yung sports car doon. Tumuro siya ng walang pag-aalinlangan. Lahat iyon ay ipaparehistro sa system sa ilalim ng pangalan mo bilang salesperson. Hindi na nakatiis ang isang salesman na malapit. Hindi pwede yan, bigla niyang sigaw. Dahan-dahang humarap si Nelson, kalmado ang boses pero tumataga ang bawat salita. Ang hindi pwede ay ang respeto na hindi ninyo kayang ibigay. Siya, ibinigay niya iyon ng walang kondisyon. Nakatayo ang manager na tila na-freeze, nag-iipon ng pawis sa may kwelyo. Manila, sabi niya na may pilit ng ngiti, maaari mo nang tapusin ang bentahang ito. Tumango si Manila at huminga ng malalim. Gagawin ko. At saka sinabi ni Nelson ang mga salitang tatatak sa alaala ng lahat sa dealership sa loob ng maraming taon. At linawin ko lang ang isang bagay, huwag niyong ipagkamali ang itsura ng tao sa tunay niyang halaga. Halos nawala sa inyo ang pinakamalaking benta ninyo ngayong taon dahil sa mababaw na paghuhusga. Walang nagsalita. Habang sinisimulan ni Manila ang proseso, bahagyang nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Tahimik na nakatayo ang lahat ng ibang salesperson. Sa isang hapon, ginagawa niya ang bagay na hindi nagawa ng ilan sa kanila sa loob ng maraming buwan. At hindi pa doon nagtapos. Sa loob ng ilang minuto, kumalat ang balita sa buong dealership. 5 sasakyan, cash deal. Lahat naka-credit kay Manila. Nag-blink ng pula ang internal sales system sa mga numerong hindi pa nila halos nakikita. Namuti ang mukha ng manager. Ito, kailangan ng clearance mula sa headquarters, bulong niya. Desperadong ibalik kahit kaunting kontrol. Hindi man lang natinag si Nelson. Approved na! Kalmado niyang inilabas ang telepono. Sa katunayan, sa tingin ko tatawagan ka na nila ngayon. Parang eksaktong timing, tumunog ang telepono ng manager. Tiningnan niya ang screen sa kalumunok ng mariin. Executive Board. Sumagot siya at biglang lumiit ang boses. Yes sir, ngayon po, opo, syempre. Lumayo siya pero hindi sapat para hindi marinig ng iba ang usapan. 5 sasakyan? Opo, confirmed! Sa pangalan ng bagong salesperson, naiintindihan ko. Marahan niyang ibinaba ang telepono at humarap kay Manila, hindi mabasa ang mukha. Gusto ka nilang makausap, sabi niya. Ngayon din. Nakaramdam si Manila ng buhol sa sikmura. Sa sandaling iyon, bumalik ang lumang takot, yung takot na nabuo sa mahabang panahon ng pagiging hindi pinapansin, minamaliit at minamarkahang hindi sapat. Pero lumapit si Nelson at bumulong, sapat lang ang lakas para marinig niya. Wala kang ginawang mali, itaas mo ang ulo mo. Tumango siya at naglakad patungo sa executive glass office. Habang dumadaan siya sa mga mesa, may napansin siya. Ang mga lalaking tumuya sa kanya, ilang oras lang ang nakalipas, ay ngayon ay umiiwas na sa kanyang tingin. May isang bumulong, ako sana ang tumulong sa kanya. Sumagot ang isa, mapait ang tono. Pwede mo naman, ayaw mo lang. Sa loob ng opisina, 2 direktor ang lumitaw sa video call. Manila, tama? Tanong ng isa. Bago ka lang dito. Opo sir, first month. Kung ganon ngayon pa lang, nabasag mo na ang monthly sales record ng branch na ito mag-isa. Napakurap siya, hindi makapaniwala, at nagawa mo ito gamit ang bagay na hindi natin maituro sa training. Basic human respect. Sinubukan pang sumingit ng manager, halatang kabado. Sinusubukan ko lang pong panatilihin ang standards ng dealership. Agad siyang pinutol.
Hindi kasama sa brand values natin ang paghamak sa customers o staff. Sumunod ang matalim na katahimikan. Manila, sabi ng director, effective immediately, ikaw ang hahawak ng premium clients at ipopromote ka. Tinakpan niya ang bibig, hindi mapigilan ang emosyon. Ako, hindi ko alam ang sasabihin ko, salamat po. Hindi, magpasalamat ka sa sarili mo, sagot ng direktor. Pinaghirapan mo yan. Paglabas niya muli sa showroom, parang ibang lugar na ito, naghihintay si Nelson. Congratulations, sabi niya, iniunat ang kamay para makipagkamay. Pinaghirapan mo. Salamat, sagot niya, mainit ang boses. Talaga. Ngumiti si Nelson. Alam mo ba kung bakit ganito ako manamit? Tanong niya. Dahil hindi ako ginawang mas mabuting tao ng pera. Pero ang karakter, iyon ang gumagawa. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago tuluyang umalis, lumingon siya sa huling pagkakataon. Huwag kang magbabago, sobra na ang mga taong tumatawa sa maling tao. Nanatiling nakatayo si Manila, humihinga ng malalim. Alam niyang mananatili sa kanya ang araw na yon, magpakailanman. Hindi pa tapos ang araw, pero ang lahat nagbago na. Patuloy ang pagpasok at paglabas ng mga customer. Umuugong ang aircon. Perpekto pa rin ang ilaw, patuloy pa rin nagpapakita ng mga numero ang mga screen. Pero may hindi nakikitang nagbago. Hindi ang mga kotse, hindi ang gusali, hindi ang mga numero, ang mga tao. Sa likod ng kanyang mesa, ipinagpatuloy ni Manila ang pagproseso ng mga dokumento. Nanginig pa rin ang kanyang mga kamay, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng nangyari. Ang pangungutya ay naging katahimikan, ang pagwawalang bahala ay naging pagsisisi, at ang hiya ay napalitan ng bagong respeto. Huminga siya ng malalim, pilit pinananatiling maayos ang sarili. Ngunit bumalik sa isip niya ang unang araw niya sa showroom. Kinakabahan, hindi sigurado kung kabilang siya sa lugar na puno ng marmol at makintab na chrome. Naalala niya ang mga titig, ang mga pabulong na usapan, ang pakiramdam na kinukwestiyon ang kanyang presensya kahit walang nagsasalita. Isa siyang batang single mother, morena, mula sa simpleng pinanggalingan, ngayon ay nakatayo sa tuktok sa isang lugar na maraming hindi naniniwalang tatagal siya. Wala nang may lakas ng loob na magduda sa kanya ngayon. Bumalik ang manager sa showroom, matigas ang tindig, pilit ibinabalik ang autoridad. Huminto siya sa tabi ng mesa ni Manila. Mula ngayon lahat ng premium inquiries ay sayo muna dadaan. Kalmadong tumango si Manila. Naintindihan ko. Wala nang iba, walang awkward ng ngiti, walang paghingi ng tawad, profesionalismo lang. Tahimik na pinanood siya ng ibang salesman mula sa kabilang panig ng showroom. May ilang nag-scroll na lang sa telepono para umiwas sa eye contact. Pero alam ng lahat sa showroom na yon, wala nang babalik sa dati. Tahimik na nagbulungan ng iba sa kanilang mga sarili. Pilit inuunawa ang isang bagay na sa kaibuturan ay napakasimple, ngunit masakit tanggapin. Mahirap harapin ng katotohanan. Hinuhusgahan nila ang isang customer batay sa kanyang suot at binaliwala ang isang kasamahan dahil sa kanyang pinagmulan, at sa paggawa nila nito nawala sa kanila ang lahat. Isa sa mga salesman, ang pinakamaiingay kanina, ang unang tumawa, ay dahan-dahang lumapit kay Manila. Matangkad siya, pulido at sanay na maging sentro ng atensyon sa showroom na iyon. Ngayon hindi man lang niya magawang salubungin ang tingin ni Manila. Manila, congratulations sa benta, sabi niya, patag ang boses. Tumingala siya ng kalmado. Salamat! Huminto siya sandali, huminga ng malalim, parang lumulunok ng bagay na ayaw niyang malasahan. Ikaw, mahusay ang ginawa mo. Alam ni Manila na hindi iyon paghanga, iyon ay pagsuko, hindi palakpakan kundi isang pilit na pagkilala. Ginawa ko lang ang trabahong ipinagkatiwala sa akin, mahinahon niyang sagot. Maglingkod ng may dignidad.
Tahimik na tumango ang lalaki at tumalikod, tinalo hindi ng iba, kundi ng sarili niyang kayabangan. Habang nagtatapos ang araw at lumulubog ang araw sa Balneario Camboriú, tinatapunan ng ginintuang liwanag ang salaming showroom. Muling bumalik si Nelson, hindi para bumili ng panibagong sasakyan, kundi para magpaalam. Nakita siya ni Manila at lumapit. "May nakalimutan po ba kayo?" Tanong niya. Ngumiti si Nelson ng mainit. "May nakalimutan akong sabihin, isang mahalagang bagay." Tahimik siyang naghintay. Ngayong araw, hindi ka lang nagbenta ng mga kotse, ipinakita mo kung sino ka talaga. Kumikislap ang mga mata ni Manila sa emosyon, ngunit nanatili siyang matatag. "Salamat sa paniniwala ninyo sa akin." Ngunit marahan siyang itinaman ni Nelson. "Hindi ako naniwala sa iyo," sabi niya. "Pinanood kita." Sandali siyang tumigil, tumingin sa paligid, sa makintab na sahig, sa mga mamahaling sasakyan, sa karangyaan na madaling makalinlang. May mga taong nakatuon sa presyo, may iba sa itsura, ngunit kakaunti lang ang tunay na nakapapansin ng karakter. Iniunat niya ang kamay, kalmado at matatag. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo, hindi palaging alam ng mundo kung paano haharapin ang mga taong pinipiling maging tapat. Mahigpit at tiyak ang pakikipagkamay ni Manila, hindi po ako magbabago. "Alam ko," sagot niya habang umatras, "iyon ang dahilan kung bakit ka nagtagumpay." Nang magsara ang pinto sa likuran niya, nanatiling nakatayo si Manila ng ilang sandali. Pagkatapos, bumalik siya sa mesa, pinatay ang computer at kinuha ang kanyang bag. Habang tinatahak niya ang showroom, may napansin siyang pagbabago. Wala na ang mga mapanghusgang titig, wala na ang pilit ng ngiti, wala na ang mga tinging nagwawalang bahala. Mayroon ng iba ngayon, respeto. Sa labas, kulay kahel na ang langit, dumampi ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, marahang ngumiti sa sarili at naglakad palayo. Ang tawanan na minsang pinagsaluhan ng marami noong araw na iyon ay may mabigat na kabayaran, at ang aral na naiwan ay ukit sa bawat matang nakayuko. Huwag kailanman humusga sa tao batay sa kanyang itsura, at huwag kutyain ang taong pinipiling gawin ang tama kahit mahirap. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa nangyayari sa totoong buhay mas madalas kaysa sa inaakala natin. Hinuhusgahan ang mga tao bago pa man sila magsalita. Hindi dahil sa kung sino sila, kundi dahil sa kung ano ang inaakala ng iba na nakikita nila. Kung naniniwala ka na hindi dapat husgahan ang sinuman batay sa panlabas na anyo, itap ang more at ipakita ang iyong suporta para mas maraming tao ang maabot ng mensaheng ito sa YouTube. At ngayon, gusto naming marinig ang boses mo. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ni Manila? Ibahagi ang iyong sagot sa comments. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.